Si Director Bambi ng National Capital Region. Ating Manilo. Hindi nagkakas-advance ng 600 million. Nag-brainstorm na kami ngayon. Thank you. Gusto ko namin na sabihin na kami ay nasa jurisdiction ninyo ang Dole. Ano yung ibigay namin. So, medyo kailangan yung partnership ay talagang matibay. And incidentally kasi ngayon ako ay pinanganak sa Manila. Batang Maynila. Pero matagal na rin. Batang Maynila. Hindi pa ako pinapanganak. Wala. Hindi pa nagliligawan ng parents mo siguro. Kami okay kami. In fact, in our own little way, we wanted to support the businesses in the city, not because of future taxes that we can take. It's more of creating opportunity for Manileños to find jobs in the city. Ang goal namin is the root cause or the root of how to create jobs. So, ang understanding ko, kapag lumalago ang paghahanap buhay ng mga kumpanya, tindahan, tea house, coffee shop, and so on and so on, this will lead to logistics, human resource. Yeah? So, the more mabuhay ang tao, the more may trabaho. And that will result to peace and order. Dahil naturally, pag may hanap buhay, may drive. Kahit pa paano hindi na makapag-iisip, makapag-nervisyo, human nature yun. Minsan kasi talaga yung iba, where I grew up, in the 80s, minsan nasasandal sa kabir. Kaya nakapag-iisip na. If there is an opportunity, katahimik ang bayan. Kaya even our, I don't know if you heard about our lolo, yung mga favorite ko, mga senior citizen. Those who are inborn, people can now be accepted by punching 4 hours each. Productive, plus may economic, and giving value, and still importance to our areas. Yes, marami nag-ano ngayon ulit. Nirevive ko kasi ulit yung jobs for senior. Excited kami. Pinag-uusapan ko ulit yung McDonald's. Partnership kami sa McDonald's. Ngayon, actually, kasama yan yung class mo, yung senior, yung siyempre, yung kanilang trabaho, hindi kagaya ng physically. At sabi ko doon sa kitchen, wala. Yung nagkasalubong, may mess boy. Ganun lang. Isang nag-aalalay. In fact, yung isang programa namin na very useful sa yung temporary employment namin, yung tupad, dati nagre-reklamo sila, bakit daw sila deprived, hindi sila pwede. Sabi namin, sige, consider namin kayo, pero we should make sure na kayo ay physically fit. Dahil kung may mangyari sa inyo, kami yung pananagutan yan. Kaya yung ating programa ngayon, Mayor, meron nga yung coverage ng insurance eh. So gusto namin expand at sabi ko, nakakatulong tayo, pero dapat maibigay natin sa lagang nangangailangan. In fact, bago kumakalimutan niyo, gusto lang kitang i-comment. For 2 things. Yung basura sa Mel Lopez Boulevard. That's my route every day, Mayor. Kabundok lagi. Walang araw na nagdaan ako doon. Magbuhat na bumalik ako dito sa Dole, Mayor. Nadadaanan ko siya. Bakit kaya ganun? Bakit ganito? Tapos ngayon, just in 1 week's time, limas. Sabi ko, I pray, tuloy-tuloy ito kasi maganda. Tuloy-tuloy yun. We guarantee our people and those who pass by, comes in and out of the city, that what they have experienced in the past will never happen again. We're really trying to move heaven and earth with the limited resources that was left to us. But
yung next goal na namin doon is yung mga kababayan natin na may junk shop, pinakikisuyuan na namin. Kaysa naman matigil yung hanap buhay nila. Magkusa sila ng disiplina. Hindi na pwede yung nakapalagbagan lahat. Kasi yung the broken window concept, yung ina-apply ko sa Manila. Simple fix. When you fix something or somewhere, a space, nobody wanted to mess it up. But when there is mess, it invites mess also. Kasi pag may nagtapo na isa, pwede pala. Kaya yung mga kasama kong basurero, noong 2 weeks ago, I think, inabot ko sila ng alas 11 ng gabi. Pinuntahan ko sila, sabi ko, simula ngayon, okay yan. Kinukuha niyo yung basura sa community for a fee. Kasi may hanap buhay na rin yan, sekretary. Kaya, ang problema yan. Ang problema ko, nasa karton nyo na, nasa sidecar nyo na, walang maglalatag hanggat walang traka. Kasi nagdo-double handling ako. Pag inilagay nila sa lupa, kukunin ko naman. Tapos nilinisin ko ulit. Bakit? Yung anggo. Mag-iiwan ng ano yung nagkatas yung seepage. And that will create, nakaiinis sa komunidad na amoy. Sabi ko, ngayon, nagtino, sila, nakapila sila, kasi I assure them naman, while I ask something from the people, I assure them, guarantee yung traffic. So, pag bukang liwayway, walang makikita ang tao. Lahat ng operation ng malalaking concerned area, dapat sa gabi. Ngayon, katulad sa Divisoria, hindi ko sinasara yung gulay. Kasi pag titingnan ninyo, lahat ng kinakain halos sa mga palengke sa metro, malaking porsyento niya, tangan-tangan ng Manila sa Cavite. Polio, sitaw, pechay, kalamansi, and so on, meaning lahat ng produkto sa Northern Luzon, Central Luzon, some portion of Southern Luzon will go to Recto. That's the distribution hub of our agriculture. That is one way of supporting our farmers in the provinces. But the challenge is, if you do not put government on it, ano yan? Nagbalat, nagkaskas ng sayote, dyan lahat yan. So sa araw, linis kami linis, papasok na yung empleyado, naghahakot pa kami ng basura. Noong first term ko, kailangan nakasako. Para dampot po sa na lang kami. Sinunod nila. Nawala ako, libre sona naman. Kaya ito na nga, binalik ko. We penalize them by not allowing them to sell. If you violate the simple rules. Tapos, nag-innovate kami. Dati, titira lang kami alas 4. Ngayon, may truck ng alas 9 ng gabi. May truck ng alas 2. At yung panghuli, yung bating pangwakas, alas 4. Kaya alas 6, alas 7 pa lang ng umaga, na-flashing na lahat yung recto. Parang natulog, parang wala lang nangyari. Umuwi siya, walang obstruction, walang basura. Paalis siya ulit, walang obstruction. Pero may nangyari kagabi. May naganap na economic movement, look to may rebellion, and so on. Those are the things that it's a daily thing. Kaya, sir, huwag kang mag-alala. Yung arte na yan, saka kapulong, nasa peripheral lang nila. At itong Sobel, ang problema ko dito sa Sobel, nasa boundary ako ng Makati. Yung portion na may junk shop, Makati. Pero yung pader nila, na binutas ng junk shop, na nakabalagbag yung mga gamit nila, Manila. Darating ang oras, pag hindi sila nagtinod, binibigyan ko ng panahon, puro diplomasya kami. Pagka nagkaganon, wala na akong magawa kundi to protect the interest of the general population. Gagawin kong donation natin.
I will consider it as involuntary donation to the city of Manila. Because we need to do what we have to do. While I understand their situation, gahanap po sila, but there must be responsibility. Ang tao dapat may responsibilidad sa kanyang sarili, sa pamayanan, at sa bansa. Democracy is not free. Tama It has responsibility. Ganda rin yung kita mo ng kalsada, pati yung sa mga junction. Kasi yung mga truck nila occupied either one lane or two lanes. Diba? So traffic, you have also addressed in one stone, two birds. Tapos meron pa pang isang simple pero very effective na ginawa. Yung mga enforcer na naghihintay ng mga violator. Nakadalawa agad ako Yes. Yun ang niregalo ko sa mga tagawin niya. Yung one-star policy. Yes. Saka hindi kaya po ang mamamayan na videohan. Tapos may pamilya ko ng body cam. Sabi ko, misweldo na kayo. Dati nga wala. Alam mo, anything above zero is possible. Kailangan pumasok sa isipan natin. Dati tambay ako. Tinuruan ako ng konting skills that I can use to make a living. Kaya ako, doon na kayo pumunta sa tamang mindset. Kaya nadali namin dalawa, mabuti isang netizen, habang nagtotolgate. May tolgate Ang daming tolgate sa Manila. Kaya mo, that's out. Nahuli yan. Yan lang sa kanto namin. Yung Burgos at saka yung papuntang Manila Hotel. Lagi akong nag-observe dyan Basta yun, it will never be a perfect government. At least there is government at the very least. At the very least. Yun ang saan sa amin. We don't sleep. Today, walang pasok. Isang linggo na walang pasok, gobyerno, no? Except Manila. Like, we always try to work. We don't want to stay in city. And now we were correct. We were correct in assessing the cause of flooding is non-dissertation. Naharang sila Blocker. Ngayon, napatunayan na rin. Nabarado yung mga... Tingin ko mapapagalitan sila ni Presidente. Kasi PLC lang Ang mura pa ng gastos ng PLC. Regular yun kami, ahead of time, just imagine yung nakita mong basura na bundok sa atin. Tapos hindi namin nakuha. It's gonna be everywhere. Floating around. Pero pansinin mo may ilan, pero wala yan. Talagang na lang kami, mura at saka buhangin ang problema. But we were proven correct in our assessment because they saw it already ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. And then, I hope that some of those pinagawa, ito masakit pinagawa ni Presidente, binigyan sila ng pera to implement the flood control. They implemented it, but it's not functioning. And they took it sitting down. It's there, not in function. Brand new, non-operational, unusable, because there is the effect. Ito manok. Say, mauuhulog ka sa bako. Ito yung pinangamalong. Lahat gumagana, okay na. Power up. Ikukunik na lang sa mirror. That's the truth of the matter. Ano sila, kinikipit balikat nila yung facility. Kakailanganin natin. Hindi nakaduktong ng kuryente. Naka-generator sa Rojas Boulevard. Did you know that yung mga pumping station natin dyan, yung iba generator pa ginagamit. Naawa na ako sa sa MMDA. In fairness, sa MMDA, lahat ng tangan-tangan nilang pumping station gumagana. Yung ayaw nilang sapuhin, yung hindi gumagana. Siyempre nga naman pagka, but ito turnover sa amin, non-functioning, non-unusable.
mga politiko kasi nagpagawa niyo. Whether they deny it or not, it's the politicians who, pagawa mo to, pagawa mo yan, pagawa mo to. Ayun ang nangyari yan. But I hope they learn their lesson. Kami naman, not to point fingers to any John Doe and Mary. That includes agency. Ano ba ang kaya natin gawin? Higupin yun. Tirahin natin ng tirahin. Best po. To cushion the impact of a flood. No? Yun ang kaya natin. Gawin mo pala. Kaya isang linggo kami sa kalsada. Sarap yung yung kanal eh. Ba't tumigilamsik sa amin? Maalat-alat eh. Alara sa ako. Because I enjoy my people. Whether in the evening, in the morning. Lead by example, Mayor. That's very basic but very important principle. Masakit lang sa katawan. Para kang nagmamicro-management. Pero sa totoo, just wanted to make them feel that in wee hours, may good diagnose. Very proud ako sa mga kaya siyempre nakatulong din namin DPWH sa MMDA nung naikayat na namin sila. Tingnan na natin, kasi yun yung kung ako na sa bahay na protect, pag pinag-report kayo lahat, wala kayong report. Tomorrow, you're fired. We are in chaos and your government is nowhere to be found. You're going to be fired. That's the purpose of government. In chaos, calamity, need, all those things. The presence of problem must be done. Siguro, ito, tingnan natin pa. Manonood ako sa invited ako ng presidente. Magandang mapanood ko. It's not because we wanted to point fingers. You have to be responsible to the position. You are there as an alter ego of the president. Like you, Mr. Secretary. Your act is the act of the president. Yes. When you help people in crisis to support their economic needs through work and opportunity, you're doing it as if you're the president. And you're doing it for the people. That's how it is. That's the basic of governance. Wala namang ibang purpose. As simple as that. Exactly. Masarami, tulong kami sa inyo. Masisipag yung mga ataps mo dyan. Sa dole. Lagi nakakasama naman. Sabi ko nga kay Hero kay Hero, purpose namin talaga magbigay ng suporta kasi partnership with local government has always been the key to be able to deliver services. Of course, meron din kami mga hindi magandang experience sa ibang areas. Yung nabanggit mo na, inuuna yung political, pero kita naman namin, marami naman na. Kagaya nga dito sa Manila, sabi ko sa kanya, yung mga programa namin, you can have the access. Tutulungan na, kaya sabi ko kay Ate, sumama ka sa akin para direkta ang usapan ninyo. Kung may kailangan, mabilis tayo. Hindi tayo maghihintay na tumila ang ulan, saka tayo hihingi ng listahan. Humingi na tayo ng listahan ngayon. Pinagin ko po kagabi. Sabi ko, approve. Yung pangalawin pa dahil yan. 1,000 na tupad. Under normal conditions, hihingi ka ng listahan, it will take 2 to 3 days bago ka mag-implement ng orientation. Sabi ko, nobody is too busy to provide you a list man lang. So you can start working, especially, meron mga areas na naapektado So, you don't have to reinvent the wheel. Get the list. Bibigyan ka naman ng listahan niya na talagang mga apektado. Babalidate mo lang para pumasok. Papasok lang sa guidelines namin. Sabi ko, tapos yung period ng employment nila, temporary, pwede nyo nang i-discretion, minimum of 10, pwedeng 20, pwedeng 30, depende sa trabaho. Saka geographically, you can inspect already. These people are in need. Tingnan mo agad geography. Punta kang Google. Kung binuksan mo, barangay. So, anong nakagad at the back of your mind, those people are really in the body of water, challenging community. Yan naman sa kanya na-address ang pamahalaan. That's the very concept and principle behind the program. To address those people may need it. And dali. Kaya pag nag-decision kami, magpapag-view,
Riverside sa Bayside. Alam na namin kagad yung mga barangay. Alam na, kaya naging muscle memory na sa mga tao namin. Nandun na kagad yung support group. Kagabi, hindi tumitigil ang ulan. Kaya nais mo kamabi, baka magpayatas version tayo dito kasi hindi tumigil ang ulan. Dumaus-dus. 100 plus individual. Sayang sa gusto nila, dinikas namin. Bakit? Pag nabaon na yun sa ilalim ng basura, there is a certain level of negligence. O ngayon, magagaling sila sa amin, temporarily. When they realize, safety pala namin. Libre pa chicha. May chicha na sila, ha? May box pa sila. Kasi naging bakwit sila bigla. O ngayon, pag normalize na, you go back to. Wala, sometimes you have to. Ang kulit, kagabi. Alas 12 na, ayaw pa meron ng kumonting, siguro, gadipat na portion, gumanon. Naalala ko, I think we should learn from the Payatas incident. Wala na siguro pinagamandang leksyon para sa lahat ng mayor. Nangyari sa Payatas. Nangyari na. Napaul talaga lahat yung sad at true. So, para malimit, although hindi namin property yun, pero yung care sa tao, dapat nandun. Hindi, wala na tao. Ganito ko kung sino-sino. Unin niyo yung tao. Iligtas muna natin sila. Pachichayin niyo yan. Diyan yung patulogin. Yan, binigyan ng mga gamit pang tulog and everything mo. Salamat sa Diyos. Wala na nangyari. Preventive talaga, mayors na pinaka magandang sitwasyon. Natutuwa lang ako sa mga empleyado namin. Medyo sila malasakit at saka yung nakatutok sa alam. Sabi ko nga kay Hero, beyond the temporary employment, gusto natin yung sustainable ng tulong. So you also look at livelihood projects na pwede namin ibigay sa mga taga-Manila. Gawin natin sustainable. Yung mga gusto ng fixed employment, i-access din natin sila. And also yung may need ng retraining, upscaling, dahil maraming naghahanap ng mga may karagdagan na skills, tulungan din natin. Yun lang aming Thank you. Thank you. Magsasuggest kami sa inyo. Yes. Upscaling of skills. Yeah, yes. Meron akong idea that will add that 33% at the bare minimum and about 47% added value to income of a person if they acquire such skills in the next 2 weeks of their life. And that goes to any John Doe's and Mary. You don't have to be a computer genius as long as you know how to operate. There is a skills being done already, and ang employer, if you know this, before kasi, if you know how to use Word and Excel, added value sa salary. May prime up, naka-prime up yung sweldo niya. Ngayon, yung office, what you call the office, ano na siya, it's norms. And there is another level of technology. When you add this, and this is just like learning the prompts. But ang study na nila, scientific study na nila, economic, 33% added value. So kung nag-e-etneg ka na sweldo, pwede ka mag-bitching ko. Because you're creating a new middle class. The GDP. Kumbaga, kami as Manila, also in a smaller scale, if we have that. Kukwento ko sa inyo, inaayos ko lang yung lugar, space, trainers, tapos accreditation ng pamahalaan para official siya. Ganda yun. Kailangan lang na support na pamahalang nasyonal. Yung fees ng estudyante or a person who's working already to upskill, equip him or herself para magkaroon siya ng premium o the extra fee pa rin. Thank you. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. I'm happy lang that even walang pasok, ikaw pumapasok ka din. We had
we had this meeting with all the regional directors. Yun ba, lahat naman ng areas halos apektado eh. So we already gave them the same thing that she will be doing. Nagsisimula na sila. But of course, I always remind them, safety first. Kasi hindi naman kayo trained dyan sa mga ganyang panglusong ng... Mapakyaw ngayon yung ano ko, toxicillin ko. Ang dami kong pinabigay na toxicillin ngayon. Pati ako, tumira eh. Halika, papicture lang ako sir. Pero meron ano doon meron parang medical precautions. Kailangan daw, sabi niya, ay prescribe. Prescribe. Pag hindi daw prescribe, mag-ingat. Kasi iba-ibang level ng ano. Pero ako ano lang, tumira lang ako, 2 piraso. That's it, wala na. Hindi siya ginagawang habit or something. Kasi sabi lang ng doktor, tira mo lang, just to... Prescribe. And I smile. 1, 2. 1, 2, 3. Cat first po. Cut first. Okay. Thank you. Yun na po kami. Thank you, Papa. Adi, Thank you, ma'am. Or pwede nyo daw ako tayo. Five,